Yan po mga kapatid, dadako naman tayo sa ikaapat na pinagtawasan kay Sir Edgar. Yan. Na nasa ngayon ay nasa New Zealand siya mga kapatid. Sa kadahilanan, meron pong bukol ang kanyang bukol po ang kanyang liig dito dahil pinatawas sa kanyang nanay, pinatawas niya sa akin na nagtataka siya, tapos pinasend ko sa kanya, isend niya sa akin yung kanyang kamay na kung saan ba nagpapantay, kasi dito ako mga kapatid nagbabase pag mataas ang hinliliit ng aking pasyente, yun ay may gawa ng tao, espiritu. Ang gumagambala naman sa ko doon, sa pagkakita ko doon mga kapatid, ay meron taong gumawa sa kanya, pinagawa talaga, kaso elemento yung inutusan niya para hindi mahalata, pero mangkukulam ang may gawa doon. Inutusan lang niya yung elemento para pinsalain siya, kaya nagkaroon siya ng bukol sa liig. Ayan, tatawasin natin sa kapangyarihan. Sino man ang gumagamba? Pakita mo sa akin ngayon, sino man ang gumagamba? Pagka ko dito mga kapatid ay dalawa ito, tao tsaka elemento itong gumawa sa kanya. Titignan natin mamaya yung magambala kay Sir. Matandang babae ito. Matandang babae. Itong matandang babae na ito, mahaba ang buhok. Ito yung sombrero niya, naputo lang. Yung panga nito ay matulis. Malaki ang ilong. Matangos na malaki ang ilong nito ng mangkukulam na ito. Yan, kitang kita mga kapatid. Yan ang gumagambala sa kanya. Dito ay ang mangkukulam. Titignan natin dito yung inutusan niya. Kita nyo sa akin kung sino man ang inutusan ng mangkukulam na ito. Demonyo ito mga kapatid. Yan, kitang kita ninyo. Itong mangkukulam na ito, yan yung gumawa, pero demonyo itong inutusan niya. Kitang kita ninyo mga kapatid. Yan yung sungay ng demonyo. Yan, ayan yung yung mata, yan yung ilong, yan yung bunganga. Demonyo ang nito mga kapatid, yung inutusan. Kaya hindi basta-basta makita ito, kasi mayroong ito mga kapatid, pinagkalulo ito. Demonyo ang nito mga kapatid, yung gumambala sa pasyente ko na to na si Sir Edgar sa New Zealand. Kasi malaki ang ito mga kapatid. Kasi ang mga tao kasing ginagawa ng mga ganito, kalimitan kasi mga kapatid ay galit at inggit. Kaya minsan pinapagawa nila sa mangkukulam na binabayaran ng mga 30,000, 50,000, merong 80,000, kasi ang mga mangkukulam mga kapatid, hindi ang kukulam ng mga 5,000, 3,000, hindi po. Di nila isasakripisyo ang kanilang buhay sa sariling sa maliit na halaga. Depende na lang kung matindi ang pangangailangan ng mangkukulam, papatusin niya yung 3,000, 2,000, pero kalimitan sa panahon ngayon ay hindi sila tumatanggap ng ganung halaga. Tumatanggap sila ng 50,000, 70,000. Kalimitan yan mga kapatid, pinakamataas ay 100,000. Yan. Hindi ninyo maluloko yung mga kapatid, ay kitang-kita yan sa pinagtawasan. Ito yung demonyo, yung may sungay. Ito yung nag-utos, yung mangkukulam. Pero yung nito ay binayaran lang ito. Binayad ito para isagawa lang itong sa kanya. Ang sakit nito na magkaroon ng spiritual na karamdaman. Pero ang findings nito sa doktor mga kapatid, alam nyo kung thyroid. Kasi namamaga daw yung lalamunan nito. Thyroid ang nito ng findings sa doktor. Pero ang gawa nito ay spiritual. Yan. Alam ko yan kung ang sakit ng tao ay may spiritual o physical. Meron naman dito nagpapagamot na kahit physical ang sakit, pinangangalandakan talaga niya na
pinangangalandakan niya na ang sakit niya ay spiritual. Ayan. Pero pag pinarusahan naman ng pinarusahan, iyak naman. Yan. Huwag ninyong lukuhin ang mga manggagamot. Huwag kayong pumunta sa manggagamot para subukan ang kakayahan niyan. Ay alam ng manggagamot kung ano ang intensyon niyo sa kanya. Ayan. Pag iyan ay kayo sinubukan yan at kayo nasaktan, huwag kayong magagalit. Ay talagang hindi basta-basta ang pamarusa ng mga manggagamot. Ay lang mga kapatid. Hanggang dito na lang at God bless us all.